Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo malakas ang ulan dito sa amin sa Antipolo kaya nandito ako sa loob ng bahay. Si Chip, busy-busy, maraming ginagawa, maraming mga makina, tatlo yung nakapila sa kanya. So binabantayan niya yung mga junior mechanics namin habang binubuo yung makina. So ngayon, tuloy lang po tayo mga kapatid doon sa aking series of vlogs tungkol sa mga usok, mausok na makina, maitim na usok, maputing usok, bluish na usok, oil dilution, LSPI, at pati yung mga compliant natin sa European na compliant, yung Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6. O yun mga kapatid. So marami rin nagkakaproblema sa mausok nilang sasakyan kaya ang nangyayari, ano bang problema? Naghahanap ba tayo ng solusyon? So minsan may nakukuha sa langis, pero yung iba naman, adjustment ng barbula, iba naman sa EGR, cleaning talaga. Lahat yun, marami tayong ginagawa doon. So may mga solutions naman, pero ang isa sa pinakamatindi po mga kapatid, yung kasing problema sa emission. Yung problema sa mga lason na ibinubuga ng ating mga sasakyan. Noon pa man 1960s, gumawa na ng batas ang American legislators, no? Yung kanilang Clean Air Act, na yan ay ginawa nila noong 1960s, 1965, 1967, hanggang tuloy-tuloy na yun. Na-enact ulit yan noong 1990, so dire-diretso. So kailangan talaga yung mga sasakyan natin hindi naglalabas ng usok na may lason. So yung usok na may lason na yon, yan nga yung DPM, yung diesel particulate matter, saka NOx. Noong araw, talagang napakaraming naging problema nung hindi pa lumalabas yung mga bagong developments nung araw, yung mga EGR na yan, catalytic converter. So, dito po sa aking ipe-present sa inyo, simpleng illustrations lamang to mga kapatid, kung paano gumagana yung EGR at papunta na nga doon sa Euro 5. Mga kapatid, handa ka na ba sa Euro 5? O yung mga naka-Euro 2, mga crosswind, mga adventure, maaaring meron kayong ibang sasakyan na Euro 4. Pero handa na ba kayo sa Euro 5? Yun ang malaking tanong. Pero bago natin puntahan yon at bago natin sagutin yung handa na ba kayo sa Euro 5, explain ko lang sa inyo yung tungkol sa EGR ng ating sasakyan. Ito yung mga unang design. Pero ngayon talagang mas pinaganda pa yung design ng EGR. Pero dito muna tayo dun sa unang design na kung saan mas marami yung may ganitong mga sasakyan. Meron akong ginawang illustrations dito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nagtatrabaho yung EGR ng ating sasakyan. So dito muna tayo sa Euro 2. So itong portion na yan, dito muna tayo sa Euro 2. Ang EGR po stands for exhaust gas recirculation. So ang gagawin po nung exhaust gas na yan, mula dito sa exhaust manifold, no, ilalabas yan galing dito sa engine, mula dito sa exhaust, babalik ulit yan sa intake manifold at papasok ulit dito sa ating combustion chamber. So ito yung intake manifold. So ang trabaho po niya na kapag mainit na itong ating combustion chamber, palalamigin niya yan. So tandaan po natin na every time na umiinit po itong ating combustion chamber, may certain na temperature yan na kailangan lumamig yan. Kasi po kung hindi ay magpuproduce yan ng nitrogen oxide, yung NOx. At yung nitrogen oxide po na yan, lason po yan. So ano po ang trabaho ng EGR? 30% or 50% ng exhaust gas na yan, i-recirculate niya yan, papasok ulit dito sa intake para mabawasan yung oxygen. At pag nabawasan yung oxygen, mababawasan din yung combustion, yung fire niyan, at mababawasan din yung production ng nitrogen oxide. So paano nangyayari yun? Ililimit niya ngayon, no, sa halip na pumasok yung fresh air, no, yung atmospheric air na galing sa labas na maraming oxygen, sa halip na pumasok yon, ipapasok niya ngayon yung recirculated gas para dito papalitan niya yung fresh air na pumapasok. So babawasan po niya yung amount ng oxygen at mababawasan din yung amount ng fuel na pwedeng mag-burn sa loob ng combustion chamber para hindi na siya mag-produce ng maraming nitrogen oxide or yung lason, yung NOx. So ganun po ang trabaho ng EGR. Yun nga lang po, dahil nga po sa marumi yung hangin na ipinasok, dito, yung galing sa exhaust gas na yan, marumi. So, yung dumi na yon, papasok ulit dito sa combustion chamber at magkakaroon ng pag-wipe dito ng oil. Kasi yan, habang nagtataas babaya, may oil yan dyan. Hahalo yan dun sa oil. So, paghalo nung maduming usok na yan, na may halong carbon, bababa po yan dito.
At hindi naman po pwedeng walang pagbabayon. So talaga may oil dilution. Sabi nga sa diesel is 3.4%. So kung ito maayos yung ating piston at liner, so may 3.4% po talaga na oil dilution dito. So hahalo ngayon yon yung combustion gases na yon. So pupunta yan dito sa baba at yon ay magiging soot. At yun po yung diesel particulate matter. So yung soot na yon, magpapaikot-ikot dito yan sa engine oil, halo dito yan, at kapag lalong lumakas pa yung iyong oil dilution, dumadami din yung soot. Dumadami ngayon yung fuel na humahalo dito, kasama na yung maruming gases na binubuga ng exhaust, yun nga sa EGR. So dadami yun, nahalo dito, at yung soot na yon ang sisira naman ng yung mga small bearing dito. Ayan, yung bearing sa connecting rod bearing, no? So yung soot kasi na yon, abrasive yon. Kung kaunti yon, okay lang. Pero kung marami, hindi na kayang i-filter ng ating oil filter yon. So ang mangyayari, magpapahalo-halo dito yon at yun ang sisira ng makina. Kaya po ang mga naka-EGR, talagang maitim ang kanyang langis. At kapag pinagtagal mo ang langis mo na hindi ka nag-change oil, no, lumalapot po talaga yan. So yun po ang nangyayari. Ngayon, yung mga makabagong EGR po, talagang may ECU na. No? Nakokontrol na siya ng ECU. So ang nangyayari po mga kapatid, kontrolado yung pagpasok ng exhaust gas dito, may mga sensor at kung kailan siya papasok, doon lamang siya dapat pumasok. So gumagana rin yung ating electronic coolant temperature. So lahat yon pinagagana ng ECU. So yung mga modern na EGR design yon na may cooler pa siya. So dahil sa hindi malinis yung hangin na pumasok, dudumi yung ating oil. Magkakaroon ng soot. Okay, pero ang maganda doon, nabawasan naman niya yung nitrogen oxide na dadaan dito. Yung mga Euro 2, naglagay pa ng catcon dito. Ano yung catcon? Catalytic converter. So pati yung iba pang mga lason, yung mga hydrocarbons, dadaan pa dito sa catalytic converter. At yung catalytic converter, yun na ang magpifilter nung mga lason na yon. Kaya lang yung iba, tinatanggal yan. Yung iba, sinisira yan. Sa ibang bansa, sa US, bawal. Ninanakaw nga ito sa ibang bansa mga kapatid. So, yung catalytic converter, dapat hindi sinisira yan. At kung yan ay dumudumi, nililinis yan. Ngayon, mga kapatid, kapag ang catalytic converter mo nasira, masyadong mabaho. Hindi mo kayang tiisin yung amoy. No? Mamaya malalaman nyo kung bakit ganon. Okay. Napakaganda ng trabaho niya. Pero, nagkaroon tayo ng problema sa oil dilution, nagkaroon tayo ng problema sa soot. At yung soot na yon, hindi yon kayang pigilin nitong catcon, yung diesel particulate matter. Yung maitim na usok na inilalabas sa tambutso ng mga sasakyan natin, ang tawag doon ay diesel particulate matter or soot. At yung karamihan din ng soot na yon, naiiwan dito sa engine. At yun ang pwedeng sumira ng makina natin. Dahil katagalan, magiging abrasive yun. Kaya kung hindi kayo madalas at hindi maganda yung interval ng inyong pag-change oil, talagang masisira ang inyong sasakyan, ang inyong makina. Ngayon, kung hindi rin kayo gumagamit ng mga langis, na talagang ngayon, ang mga langis po kasi ngayon ay 360 yung kanyang pagpapalit, no? Yung pagpapaganda, yung bagong standard. Mula doon sa SN, naging SP. Mga kapatid. At yung C, na dating C4, CI-4 ay naging CJ na. At mayroon pang mas mga bago ngayon mula sa ASEA. Yung ASEA C2, C3, C4, C5. At mayroon pang mga magagandang timplada ng oil, yung ASEA. At yun naman pong API, no? Yun naman yung sa US, may donut kayo makikita. At yung API na yung kadalasan ang mababasa nyo ay API Service SN. So ngayon mga kapatid, kung ang langis na ginagamit mo ay maraming sulfated as, phosphorus, and sulfur, tapos, ganito pa ang sitwasyon ng iyong makina, na marami na ring soot na humahalo, talagang uusok yan. Yung mga langis na low SAP, mid SAPs, tamang-tama po yan sa mga unit na mayroong catalytic converter, para hindi po masira at hindi magbara. Pero kung ang ginagamit mong langis ay hindi naka-design para doon sa may mga catalytic converter, magbabara po talaga yan. Kasi nga po, yung ash na yon, no, yung sulfated ash na yon, hindi po makakatulong doon sa inyong catalytic converter. So yan mga kapatid, yun po ang trabaho ng EGR.
bawasan or alisin totally yung nitrogen oxide sa pamamagitan ng pag-recirculate ng gas na yon at palitan yung atmospheric gas na pumapasok nung exhaust gas na yon at bababa yung oxygen at mababawasan yung fuel din na magko-combust or yung combustion process, mababawasan yung fuel na masusunog. So lalabas ngayon dito yung sa exhaust at kung meron mang mga lason pa na kasama yon ay haharangin naman itong catalytic converter. Kaya lang hindi lahat ng design ng mga nung araw yung Euro 2 ay may catalytic converter. So yung mga may catalytic converter, yung mga crosswind, yung mga 4JA1, yung mula nung nagkaroon sila ng EGR may catalytic converter, yun po ang trabaho noon, harangin yung mga lason na natitira pa. Kaya lang yung iba sinisira yan or kaya tinatanggal, nagkakaroon sila na straight pipe. So delikado po yun, nag-i-emit ka ng lason, no? So ngayon, yung usok na lalabas dito, yun na yung diesel particulate matter. So yun yung soot. Yun yung kapag ka binobomba mo yung dinidiin mo yung yung accelerator, maitim na maitim yung usok na nakikita mo. Yun yung soot. So ngayon, ang ginawa, delikado rin po yun. Nagkokos yun ng cancer, maraming sakit sa lungs, lahat. Kapag ka nalanghap mo yun at sumama sa hangin. So hindi pa rin tumigil ang pag-aaral. So lahat yan pinag-aralan pa. Dapat maglagay ito ng diesel particulate filter. Nadadaan dyan yung usok na galing dito. Yung exhaust, no? Yung exhaust gas na yon dadaan ulit dito, yung smoke. At yan ay may filter dito na consists of palladium and platinum metal. No, nandito yan, na kaya ito mahal to eh. Hindi siya ordinaryong presyo kapag masisira. Dadaan dyan, pero kailangan, para masunog yan, para iyan ay ma-filter mo talaga, kailangan mo ng mainit na temperatura. 600 degrees Celsius or 1,100 degrees Fahrenheit, yun yung tinatawag na regeneration. So, ire-regen po ito. Doon sa regeneration na yon, kailangan na sunugin yung mga soot na yon sa pamamagitan na magi-inject na naman ng fuel itong ating makina galing dito sa system. So, magi-inject ulit ng fuel dito para sunugin yung natitirang, yung mga natatrap na soot dito. At kapag kayo na nasunog na, yan naman po ay magiging ordinaryong gas na lang na malalanghap natin na dadaan dito. 600 degrees centigrade or Celsius at 1,100 degrees Fahrenheit, bubuga yung fuel dito, susunugin ulit yan, napakainit. Nagkaroon na naman ng problema doon. Kasi mula doon mga kapatid, uminit na naman to. So nagkaroon ng sobrang pag-init, nagkaroon na naman ng nitrogen oxide. Yun yung naging problema. So mula dito sa DPF, diesel particulate filter, susunugin yung mga soot na yan, paglabas niyan, meron na namang nitrogen oxide. Lason yun, matinding lason yun. So yung trabaho ng EGR dito, napababa niya na, natanggal niya na, pagdating dito, nagkaroon na naman. So dahil sa pagkakaroon nun, naglagay na po ngayon dito ng panibagong canister na naman dito. Ayan, parang tambucho na naman, parang muffler, yung laki niya. So ayan, nagkaroon na naman dyan, at iyon ang tinatawag na selective catalytic reduction. Okay, so bago tayo pumunta dyan, ito pa ang isang problema dito mga kapatid. Kapag ka ito ay nagbara, kasi ito ay nagre-require ng mataas na RPM. So yung mga bagong sasakyan ngayon na Euro 5 na meron ito at Euro 6, nagkakaproblema sila dyan. Nagkaroon ng problema si Toyota, si Ford. Meron pa nga instances dyan na sunog talaga yung ilalim kay Ford. Okay, so nagkakaproblema dito kasi hindi talaga natatanggal yung bara. Hindi gumagana yung regeneration. So kapag ka ganun na nangyari, naklag to, pwedeng linisin or kaya papalitan na mahal nga. Okay, pag ito ay naklag, babalik yan doon, yung soot. Magba-back pressure yan. Pag back pressure no, nahalo na naman dito yung usok, yung soot. So, lalong titindi ngayon yung soot na nandito sa engine mo. So, yun ang nangyayari. Kaya ito, kailangan palagi itong malinis. Kaya dapat palaging gumagana yung regeneration. At sa hindi magandang pagkakataon, hindi pa ito na-perfect. Ito nga sa DPF. Hindi lang natin alam ngayon. So, doon sa mga ni-research ko, hindi pa talaga ito na-perfect. At hanggang itong mga previous years, year 2000, nagkakaroon pa ng problema rito yung maraming malalaking kumpanya ng sasakyan dito sa DPF. Ngayon, dahil nga sige, lampasan na natin yan. Gumagana, halimbawa, maganda na yung paggana nito. Dadaan dyan, so na-burn niya na ngayon yung soot at na-convert na siya sa isang magandang gas.
Kaso, sumama naman ulit at nag-produce na naman ito ng nitrogen oxide. Pupunta ngayon dito yan sa selective catalytic reduction. So another stage to na kailangan pagdaan dito ng nitrogen oxide, ipipilter ulit siya, pero magi-inject naman, kung dito ang ini-inject fuel para sunugin yung soot, dito naman ang i-inject ay yung ammonia, yung urea, NH3. Kasi po, yung ammonia na yan, kapag yan ay nagmix sa NOx, sa nitrogen oxide, ay magiging H2O na lang at nitrogen. So, safe na siya. Hindi na siya nakakalason. Kaya ngayon, itong diesel exhaust fluid, yan, DEF, itong diesel exhaust fluid, magbubuga yan. Anyway, ito kontrolado lahat na ECU na to. Magbubuga ngayon to dito sa SCR, sa selective catalytic reduction ng ammonia or ng urea, NH3, para pag nagmix doon sa NOx na na-produce nito, or kung meron pang lumampas dito, okay, dadaan ulit dito sa SCR, dalagyan ng ammonia, magiging H2O na lang siya and nitrogen. Water and nitrogen. So, ganun na lang siya. So, safe na siya. So, wala nang lalabas na lason dito sa inyong tambucho. So, yan yung simpleng explanation ko po dito sa DPF at SCR at itong DEF. Na ito po yung nandoon sa Euro 4 and 5. So, ngayon mga kapatid, handa na ba tayo dito? Parang dito pa nga lang sa mga sasakyan natin yung binlank yung EGR, no? Tinanggal yung catalytic converter, ang dami ng problema. Yung oil dilution, ang dami ng problema. Dito, matindi rin ang oil dilution. Dito, hindi pa nila na-perfect yung DPF. Hindi pa rin nagiging maayos yung SCR. Kasi itong SCR, binibili ito, isang ano rin siya, pyesa na liquid na binibili mo. Kapag naubos na itong urea, yung ammonia, magche-check engine ka agad. May lalabas doon na mababa na yung level ng iyong ammonia. So pagka naubos na yan at nag-check engine na yan, hindi ka na makakatakbo ng mabilis. Hanggang sa pag pinatay mo, hindi mo na may start. So ganun po katindi yun. Kasi nga, talagang ititigil ka nito dahil kung hindi, ilalabas mo yung sobrang dami ng lason na nitrogen oxide. Hindi na yun galing dito. Galing na dito sa pinainit na process nitong DPF. Kasi 600 degrees Celsius. Nag-produce siya ngayon ng nitrogen oxide. Ngayon, para yung nitrogen oxide na yon ay makontrol, naglagay ngayon dito ng DEF, diesel exhaust fluid, at yun yung ammonia. Imimix yan sa nitrogen oxide at ang lalabas na lang H2O and nitrogen. At lalabas na dito, malinis na. Ngayon, ang tanungan natin doon mga kapatid, ready na ba tayo dyan? So, dyan papunta ang technology at nandyan na po yan. Maaaring hindi pa lang nakakabili yung iba. So, itong sa mga truck, malalaking diesel truck. Pero meron na rin po ang Ford. Meron na rin ang Toyota, yung pickup nila. Meron na rin yung iba. Lalo na yung mga maliliit na sasakyan. Yung mga TGDI. GPF pala, gasoline particulate filter. Ito po yung darating pang mga problema sa atin, sa ating pagsasakyan. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan mape-phase out yung mga Euro 2 compliant na sasakyan natin. Kasi kung titignan nyo to, talagang dito mga kapatid, yung mga inilagay nilang mga stages na yan, bago lumabas yung maruming usok, talagang nakakatulong. Kaso yung technology, sumasablay. Nagkakaroon ng sira ito, napakamahal, nagbabara. Nagkakaroon din ng problema to kapag bigla ka naubusan nitong DEF. At ito, pwede rin magkaroon ng problema. So paglabas doon, may lason pa rin. Or hindi mo na magagamit yung sasakyan mo. Or pupunta ka sa mga kasa, papaayos mo. Hindi siya simpleng sasakyan ang Euro 5 at Euro 6. Hindi siya simple. At marami rin po talagang hindi lang basta-basta langis ang gagamitin mo. Kaya po yung mga yung ILSAC formulation, yung para doon sa low speed pre-ignition, pati yung mga bagong langis ngayon mga kapatid na may nakalagay dito na low SAP, SAPS. Kasi nga, kapag mataas ang SAPS mo, yung sulfated ash, phosphorus, and sulfur,
masisira itong mga to. Makakasira. Kaya yung mga bagong mga tuklas ngayon na technology para dito, para sa environmental protection ng buong mundo, dinesign na rin po yung magagandang langis. So, kung ito po ay magagandang langis, pwede rin po itong gamitin sa mga lumang sasakyan. Ganun po siya kaimportante. Kaya kung ang langis nyo po ay hindi nakadesign para doon sa may mga catalytic converter, hindi po siya pwedeng gamitin. Ngayon po mga kapatid, meron tayong sinabi kanina, kapag ang catalytic converter ay nasira, mabaho ang mga amoy mo. Hindi mo kayang tagalan yung amoy. Parang amoy ammonia. Eh di ba ba? Parang ganun yung amoy. Kaya nga dito po, tignan nyo, ammonia, urea. Hindi ko alam kung yon yung connection nun, pero ganun po yung amoy. Yung amoy ng sirang catalytic converter ay parang amoy ng ammonia. Pero dito, napakinabangan po yung ammonia na i-mix mo sa nitrogen oxide. Yung ilalabas po ngayon itong ating selective catalytic reduction ay magiging safe na gas na pwedeng humalo sa ating hangin. Safe na hangin na po siya. So, mga kapatid, napaka-importante na maintindihan lang natin to ng konti. At yun nga, yung oil dilution, nandun pa rin, hindi mawawala. So yung paggamit ng magandang langis, napaka-importante yan para sa ating sasakyan. Kasi po, kung titignan nyo itong mga operations nito, tapos meron tayong oil dilution, baka dito pa lang sasablay na po lahat to. Kapag nagkaroon ka ng problema dito, sasablay na po yan. So, napaka-importante po na yung mga makina natin ay i-change oil nyo sa tamang panahon. At gumamit po kayo ng tamang langis sa inyong sasakyan. So, hindi ko po ngayon masabi na basihan nyo, para doon sa mga lumang sasakyan, na basihan nyo yung manufacturer's recommendation o yung libro, kasi luma na yon. Kasi po, karamihan po ng mga lumang langis, no, na-exceed na po ng mga bagong langis ngayon at yung iba nga doon obsolete na. No, tulad yung CI-4 at yung CJ-4. Yung CI-4, although may nabibili pa, pero na-exceed na siya nung ganda, nung trabaho, nung CJ-4. Yung CJ-4, pan-diesel lang po yan. So kung may nakikita po kayong ganyan langis, yung CJ-4 na po ang inyong gamitin. Pero ito pong mga langis na ganito, na fully synthetic na langis, na may nakalagay na API Service SN. Ibig sabihin, pag SN, S for spark and N for the yung standard, yung N yung standard. Kasi po ang standard po ng langis SA. So A B C D E F G. So yung pinakamataas na letra SN na po ngayon at napalitan na nga rin po yan, naging SP na. Nasa P na po tayo. At yung ILSAC na GF6A and 6B. So yun yung mga bagong standard po ng langis. Ngayon, yung S pang gasolina, sir, yung hawak mo na yan, SN nakalagay pang gasolina, yun po yung sa API. Pero may nakalagay din po dito, yung ASEA naman, yung European, okay, ASEA C2 and C3. Yung C2 and C3 naman po, yun yung pang gas and diesel. Kaya ito po, pwede sa gas, pwede sa gasoline engine at pwede sa diesel engine. Pwede pong gamitin to. So kung meron kayong makikitang ibang langis na ganun din po yung nakalagay, maaari nyo pong magamit yon. Mayroong ASEA, mayroong API. So mga kapatid, sana po nakatulong sa atin itong simpleng explanation natin. Mas marami pa po, mas in-improve na to. Mas improve na to, pero nandoon pa rin, mas naging mas alimuot. Mas mahirap ipaliwanag, kaya po dito muna po ako doon sa kung saan nagsimula. Okay? So yung mga bago po ngayong design, mas lalo pong tumindi. So sana po nakatulong po sa inyo. Kung may mga tanong po kayo, i-message nyo lang mo, mag-comments po kayo. At pipilitin po naming masagot sa abot po ng aming makakaya. Magandang hapon po mga kapatid.